Sa adaptive leadership, mahalagang ma-differentiate natin o maiba natin yung mga problemang technical at mga problemang adaptive. Ang mga problemang technical ay mas madaling lunasan, no? Madaling makilala. Kunwari, na tumirik yung sasakyan, tapos kita mo sa fuel gauge, wala na palang gasolina. Technical lang yung problema na yan. Kargahan mo ng gasolina, maaandar na uli yung sasakyan. No? Mabilis at konkreto ang mga solusyon. Kadalasan ay maaring malutas ng isang autoridad or eksperto. Kung kunwari, na nasira yung power sa bahay, no? Yun pala yung fuse lang yung isang maghanap ka lang ng electrician kaya na niyang palitan yung fuse, kaya na niyang lunasan yung problema. Tapos yung mga technical na solusyon ay madalas maipapatupad na mabilis, tapos kuminsan sa utos pa lang maayos mo na, no? Mautusan mo lang yung electrician o pakipuntahan mo nga yun doon, ayusin mo yung doon. Malulunasan ka agad yun, maaring sa loob ng isang oras o kalahating araw. Ngayon, ang adaptive na problema naman o challenge ay iba yung katangian, no? Ang adaptive challenge ay mas mahirap kilalanin at madaling tanggihan, no? Madaling magkunwaring wala yung problema na yun. Kung kunwari problema ng malnutrition sa mga katutubo, di ba? Paano mo yung malulunasan, no? Pwede mo sabihin, wala naman, ganyan. No? Pwedeng i-deny, pwedeng deadmahin. Tapos hindi ka agad makikita ng ibang tao na dinededma mo lang yung solusyon. Kailangan isipin ang mas malawakang sistema at mga stakeholders. So kung kunwari, balik tayo, teenage pregnancy. Hindi madali yung problema na yan. No? Nandyan yung behaviors mga kabataan, nandyan ang access sa contraceptives. So kung kunwari ang teenage pregnancy, adaptive challenge yan, kaya kailangan mong isipin yung mas malawak na sistema. Teachers, magulang, simbahan. Number 3, kailangan maunawaan ang mga ugat at sanhi ng mangangailangan ito ng oras at lakas. No, hindi ito madaling lunasan, hindi mo makukuha sa isang memo lang malulunasan mo na yan. In fact, kailangan paglaanan ng panahon na i-diagnose, no, intindihin ano nga ba yung problema ano nga ba itong problema na ito, no? Yung pag-uunawa na ito, ang tawag dito diagnosis. Parang sa paggamot ng isang doktor, no? Hindi pwedeng re-reseta ka lang, hindi mo pa nalaman kung ano yung sakit. Kasi kung ano yung... So, kailangan paglaanan ng hustong panahon, sapat na panahon, yung pag-diagnose, pag-intindi kung ano yung problema. Number 4, kadalasan ang adaptive problem mangangailangan ng mga pagbabago sa mga values, paniniwala, tungkulin, relasyon at galaw sa kung paano makamit ang mga layunin. Kung kunwari sa bahay na stroke si lolo na kasama natin sa bahay, no? At uwi siya galing sa ospital na naka-wheelchair na dahil hindi na makapaglakad. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa values, paniniwala, tungkulin, relation sa mga family members, no? Maaring ililipat yung kwarto ni lolo para nasa first floor lang, hindi nakaakyat sa hagdanan. Kailangan mag-adjust yung lahat ng family members para makapag-adapt yung problema. So hindi solusyon yung bili lang si lolo ng wheelchair tapos na yung mga problema. No, marami pang pagbabago na kailangan mangyari doon sa family system, no? So tapos number 5, ang mga taong may problema ay ang mga pangunahing aktor na kailangan gawin at sa mga kakailangang gawain sa paglutas nito, no? So madalas kung kunwari sa teenage pregnancy, no? Maaring magpa-training tayo sa school, i-training natin yung mga teachers,
pero ang pangunahin na aktor doon sa pag-iwas sa teenage pregnancy ay yung mga teenager, no? Kaya natin ayusin yung access sa information, lectures, para maintindihan nila kung ano yung mga consequences ng teenage pregnancy. Pero trabaho nila, no? Yung pinakamabigat na trabaho ay galing doon sa teenagers mismo. Tapos, number 6, nangangailangan ng pagbabago sa maraming lugar, maraming mga stakeholders, maraming mga kakampi. No? Tapos, madalas lumalaban ang mga tao habang kinikilala nila ang pagkakaroon ng adaptive challenge. No, madalas gusto nilang i-deny o may impulse silang i-deny na problema ito at problema nila ito at sila yung bahagi ng solusyon. No, mas madaling manisi kasi o mas madaling deadmahin, no, i-deny na may problema. Kung kunwari paggamit ng illegal na droga, di ba? Mas madaling i-deny 'yon, mas madaling i-deny ng gumagamit, mas madaling i-deny ng kapamilya na walang problema, 'yon. Ang mga number 8, ang mga solusyon ay nangangailangan ng pag-eksperimento at bagong pagtuklas. No, maari silang tumagal na mahabang panahon upang maipatupad at hindi maitupad. 'Yon. Okay? So yun yung yun yung pagkakaiba ng technical versus adaptive challenge, and bilang adaptive leader mahalagang naintindihan natin yung pagkakaiba at para matutukan natin yung mga adaptive challenges na gamit yung adaptive leadership.